Alright, so welcome back to Dudut's Kitchen. At today, gagawa tayo ng pasta. Pero this time, gagawin natin ay Filipino versus Italian pasta. So, as you can see, dahil pasta, kailangan natin magpakulo. Init pare. Woo! So, medyo marami-rami tayong gagawin kasi alam nyo naman na iba yung pasta Alfredo natin sa pasta Alfredo ng mga Italiano, sure ball. Unang-una natin gagawin ay Alfredo. So, ito ang ating carbonara, yung pangalan ng pasta. Tap lang natin dyan. And let us salt the water also. Lutuin nyo lang ng according dun sa instructions ng packaging. Pero sa kasamang palad, tinapo ko yung boil for 9 minutes. Ang gagawin ko, mga 5 minutes lang para tatapusin ko siya lutuin sa sauce. So, meron tayong chicken breast kasi sa atin yung chicken Alfredo eh. Tayo nagpauso niyan eh. So, sa ating chicken, maglalagay lang tayo ng salt and pepper. Tapos, mix lang natin. Kung nagtataka kayo bakit onti-onti lang, syempre para mas mabilis nating maluto kasi medyo marami-rami. Then, i-ready natin ang ating mushrooms. Kasi yung ating Alfredo ay may mushroom, tama? Paborito ko yan dati. Mas maka-white sauce talaga ako na tao. Ahon na natin yan. Kasi marami tayong paggagamitan nito kaya hindi natin pwede i-rekta-rekta. Baka mamaya pag iniwan natin dyan sa tubig, putang ina, pag-isopas. So kung mapapansin nyo, di ba, sobrang lumabo yung tubig na pinaggamitan natin. Ang ibig sabihin yan, may mga starch na galing sa pasta na punta dito sa water. Kaya ginagamit kadalasan yung pasta water sa pagluluto ng mga favorite nating mga pasta dishes. Kasi nakakatulong yan sa pagpatikin ng sauce, sa pagpaparich ng flavor, sa pagpapaano ng di ba nga? Sabi, yan yung pasta natin. Lambot yung labas, syempre. Tapos malambot yung titi mo. So now, ang una natin gagawin is yung Alfredo nating mga Pilipino. Siyempre, I am a proud Filipino. How about you? Mantika na nabibili sa ating suking palengke. Tapos, sibuyas. We proceed with the mushrooms. Pak, tinamad, sinama yung chicken. Ay, gago, nalaglag. Yan, tapos, kahit may salt and pepper na yung chicken, season lang tayo ng salt, konti, and then pepper. Oh! Sa'yo na! Putang ina! So ngayon, kung makikita nyo, lutong-luto na yung chicken, yung mushroom, at yung mga aromatics. Pwede tayo maglagay ng pasta water para lang di masunog yung cream na ilalagay natin. At dahil Pilipino tayo, lalagyan natin yan ng kalahati chicken cubes. Ako ilagyan natin siya ng cream. Yan, tapos ako lagi, pag nag-chicken Alfredo ako, naglalagay ako ng oregano. Okay, wait lang. Hayaan lang natin mag-reduce muna yan para medyo mas lumapot at mas maging thick yung ating sauce. Pero tingnan nyo, talagang sama yung cream sa water. So now, medyo nag-reduce at nag-thicken na ang ating sauce. Pwede na nating ilagay ang ating pasta. Okay, pwede na nating off-heat. Tapos, halo-halo na lang tayo. Sarap pre! Kuha tayong pasta, tusok tayo ng chicken, sama tayo ng mushroom. Chicken Alfredo number 1 talaga, part. Kung kanta ang Chicken Alfredo, anong kanta yan, boy? Siyempre. Lutuin ko lahat para sa'yo, no cap. Hindi, kung ano siya, nararahuyo. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na nahanap yung diwat. Okay, plate na natin. Parsley. Bago natin talaga bigyan ng comparison, gawin muna natin yung ating Italian style Alfredo. Para sa ating Italian Alfredo naman, ang version niya ay tugpak. Hindi. Gago. Tapos maglagay tayo ng mga butter. 3, 4, 5. Sarap eh. Tapos, lagay na natin yung ating pasta. Tapos, pagkalagay natin yan, i-mix na natin ng i-mix. Kasi, yung butter, yung starch water, or yung pasta water, ang magbibigay sa kanya ng thickness eh. Yung kakamix mo sa kanya, yung emulsion yung magpapakapal sa kanya at magpapakreamy. Hindi ka mag-add ng pasta water, if ever. Halo ka ulit. Pards, kita mo, Pards? Parang nagiging cream din siya, Pards. Di ba pwede i-serve yan? Pero off na natin yung heat, tapos dahan-dahan tayo maglagay ng
Parmigiano Reggiano. Wow. Yan. Ulit. Parmigiano Reggiano. Wow. Yan, nagbibigay din ng lasa yan. And at the same time, yung creaminess. Valdez. Lagay. Aray ko. Wow! Pre! Excuse me. Yes, sir. Is the pasta? Tangina mo. British yan eh. Hindi pa Italian yan eh. Here is Arthur. Arto. Arthur. Remy. Arto rin. Tapos, parsley. Pang. Meron tayong dalawang klase ng Alfredo pasta. Try ka muna. Tikman mo muna kung anong mas better. Anong mas prefer mo. This one is what pasta? This is same, Alfredo. Alfredo pasta. You know pasta Alfredo? No. Same. The pasta in the church. Pastor. Si Pastor Alfredo. Look at that. Explain. This one is nice, tasty, yummy. For me, Okay. this one is better. It's better than... What is this pasta? This is same, Alfredo. It's same. It's better because with chicken. Itong Alfredo na to, this one is Italian version. So, nothing but pasta water, butter, and parmesan. While this one is cream, mushroom, garlic, onions, chicken cubes. Oh yeah, that's why it's better. Yes! It's many. Yes! Many ingredients. See? Kasi kami talaga, pag nasubukan namin yan, talagang babakbakin namin yan. Well, pares naman sila. Kung ano yung mga nilagay, nandun talaga yung lasa. Sadyang sobrang rich talaga nito. Parang mas maligaya yung bibig natin. Mas masarap talaga siya eh. Kasi, pero hindi ko alam kung magugustuhan ba ng mga Italiano tong Alfredo natin. Pero, masarap talaga to para sa atin. Panalo sa birthday yan to. Ito, pag nag-serve ka nito, baka, not unless alam nila na Italian yung concept ng birthday ko. Pinaglalaban ba natin sila? Hindi naman. Pero kung may scoring, dito tayo. Dito ako. Pero, ito talaga madalas ko nakakain. So, nakakatuwa rin lasa nito. Masarap talaga to. Okay, this one should be cooked for 8 minutes. But, iba tayo dahil we need it al dente. Al dente, yes. Al dente, Richard. Okay na to. Kunin na natin. Haya. At ang una natin gagawin, pasta al pomodoro. So, olive oil. Tapos, garlic. Siguro, pasta talaga yung go-to ng mga Italiano eh. Kaya, kahit yung madalian nila, pasta pa rin. At ito yun, pasta al pomodoro, Alfredo. So, pwede natin lagay yung ating diced tomatoes. So, tapos sa basil, kuha lang tayo ng mga ilang piraso. She loves me not. She loves me not. Hindi na tayo love. She loves me. Ayan, bumawi. Okay, so now, add tayo ng little pasta water. Tapos, ang ating pasta. Huwe. Tapos ang ating basil. Ayan lang natin maluto yan kasi absorb na yung So, i-try. Para malaman din natin yung texture ng pasta. Actually, pwede na siya. Diba ganyan mag-plating sa mga basil. Init! Woo! Mabango, fresh, very light. Alam mo yun, kunyari, medyo magaan yung lasa ng pagkain, ang bilis niyang ubusin. Unlike sa masyadong rich, sobrang linamnam, medyo nakakaumay, dumadating yung umay. Pero dahil ito may asim, may freshness, sarap. Ang sarap, ang light niya. Hindi siya mahirap lunukin, kumbaga. Okay, so ang ating next, wala nang abog-abog, wala nang patagal-patagal pa. Pinoy spaghetti. Pinoy style spaghetti. So, unang-una ground beef. Yan, hintayin lang natin mawala yung tubig at mas lumabas yung mantika niya. And then, mag-isa na tayo ng bawang sibuyas. Lagi talagang pag sa atin, bawang sibuyas talaga yan. Season na natin yan ng salt, pepper.
Ako, sa Pinoy style spaghetti ko, kahit dati pa, naglalagay talaga ako ng oregano. Hindi ko alam bakit. Kasi ang sarap na medyo matamis na siya tapos mabango pa. So para mas challenging, habang pumuputok-putok pa, lagay mo na yung sibuyas. Ano lang, para mukha ka lang maangas, di ka takot sa ano. Aray ko puta, ang sakit. Bawang. Ayan, mas lutuin mo na muna yan. So now, bago tayo maglagay ng tomato sauce, magde-glaze muna tayo ng ating pan. Scrape nyo yan nasa ilalim. Scrape nyo yan lahat. Yan. Kunin nyo yan lahat. Ating diced tomatoes. Alam ko dapat ang gamit ko talaga yung Pinoy style spaghetti sauce. Pero para na lang din sariling gawa natin yung sauce. Mag-start tayo sa crushed tomatoes lang. Yun na. Putik yung tunog na yun. Spaghetti na yun, pre. Happy birthday agad yun, pre. Ay, gagi yung hotdog. Di natin nasama sa gisa. Yan na lang natin. Nagta sauce na yan. Pampa-Pinoy, ketchup. Pwedeng yung banana, pwedeng tomato. Pero ang importante talaga sa lasa ng spaghetti Pinoy ay dapat matamis. So, ang pampatamis ko talaga ay condensed milk. Pero for a change, I'm gonna use white sugar. Yan mo yung white sugar. Okay, di ba yung asukal kanina? Sabi matamis. Ang dami, ang dami, ang dami. Ito na yung pangontra dyan, parts. Ang dagdag creaminess at saltiness. Cheese. Pag Pinoy parts, dapat rekta sa sauce yung cheese. Aray ko, init. Hala, ang sarap! Ang sarap! Ang talap! Okay, so yung spaghetti natin, lagay na natin. Yan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Al dente natin niluto yan. So, ayos natin makukuha yan pa rin. Yan, mas maghihiwa-hiwalay pa yan mamaya pag naluto na yan. Pag na-cooked fully yung pasta natin. Para sa akin, okay na to. Yung ano, okay na to. Dadalihin ka sa sarap niyan. Dalihin ka sa hotdog niyan, pards. Pwede bang ano, spaghetti ng Pinoy na walang cheese sa ibabaw? Kaya nga sabi nila eh, the cheesiest, the meatiest. Ay, Jollibee spaghetti. Lutuin ko lahat para sa'yo, no cap. Menudo ng Cavite hanggang sinigang. Ay, kanina ka pa ba naghintay? Brother, Brother. you know my name? Steve, brother. What is my surname? Wijaya Wikrama. Wijaya with Spaghetti Rama. Putang ina, galing. Mga tunay na mga spaghetti at hotdog tsaka cheese. Spaghetti. Hindi ka pa nagprito ng hiwalay na hotdog. Happy birthday, dude! Masarap na yung spaghetti mo talaga pang birthday. Uy, ang sarap niya. Sabi ko umigo pa, para kang ano, vacuum. Ito masarap, pero ito kasi, ganito yung lasa ko. Hindi mo magugustuhan to Ito kasi yung yung mga- panlasa mo. Wala talagang limit yung ano, pagkamatamis ng ano, Pinoy spaghetti. Ang ating masasabi dito, tama yung sinabi ni Steve na kaya mas masaya yung taste buds natin dahil dun sa ano. Kasi dun naka-custom yung panlasa natin sa matamis. Pero ito to, for me, ang sarap nito. So, sarap nga lang talaga pag may hotdog. Bye-bye, thank you. Lahat para sa'yo, no cap. Menudo ng Cavite hanggang sinigang crab.